Magandang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik dito sa vlog natin. Nandito tayo sa Candon City, meron lang tayong seminar na atinan. So nakita nyo yung puno na yon na binibidyohan ko kanina. Yun yung balete. Kumbaga dito sa atin ay balete tree nga pala. Pero yan ay imported yata yan, kaya iba ang kulay. Pero pag sa atin yan ay purong kulay niyan ay dark green na mataas na puno. So ang galing din ng mga plantitas, no? Talagang pinagkakitaan yung mga ganyang puno. Kalimutan ko na yung tawag, hindi ko ma-recall pero naano ko na dito yan sa vlog natin. So ngayon rin lang ako nakakita ng gantong klase na ganto kataas na ganyang klase na parang imported na ano na nga yan. Hindi ko talaga maalala eh. Basta sa ano yan, sa vlog ko yan, ayan, tawag natin diyan ay balete, yung purong green. And then, yan nga, may mga kasama siyang mga ganyang kulay na hindi ko alam na lumalaki rin pala yung ganyan. At sa tingin ko imported yan, walang ganyan sa atin eh. Yung sa atin ay yung balete tree nga na ginawa ng mga plantitas natin na halaman na at binebenta, yung maliliit na halaman at binebenta nila. Madali rin lang naman paugatan yan kasi makikita nyo yung mga puno niyan, may mga ugat na rin yung sa mismong puno. Kaya talagang yung sanga niyan ay madali rin talagang paugatan kung lalo-lalo na kung magaan ang iyong kamay. No? Yan, maganda yung mga kambot. Ganyan pala, laki rin pala. I guess lalaki rin talaga ng sobrang laki ng katulad ng balete tree. Pero ang maganda diyan ay hindi siya mukhang nakakatakot katulad ng balete nga na finisure natin nung nakaraan. So, ito ang ganda ng ano natin, ng tinutuloyan natin ngayon dito. Dito tayo sa Edjos Travelers Inn sa Candon City. At malapit rin lang naman sa sentro to, 50 pesos ang pamasahe sa tricycle. Yun, okay. Ito, makikita nyo tong kamatsili na to, napakaraming ibong naninilungan dito. Hindi ko lang alam kung nakaalis na sila pero sa tingin ko ay hindi pa. Sa tingin ko nandiyan pa sila kasi kakaliwanag pa lang eh. So medyo ngayon pa lang nag-uumpisang lumiwanag ang araw. Yan, at may buwan pa. Medyo maliwanag lang dito sa camera natin pero kung tutuusin ay ano yan, madilim-dilim pa kanina at hindi ko pa nakitang nagliparan ang mga ibon dyan. So fresh na fresh ang view. Bukod sa fresh ang hangin, so may mga ano pa doon, no? Yun, natawag doon, migratory birds. Yung mga pumapatong sa kalabaw. Wow, ang ganda. Ganda dito mga kambot. At natutuwa naman ako at nakabalik ulit tayo sa gantong lugar. Ganto yung lugar na pangarap natin eh. Na dito mag-stay at libangin ang ating sarili. Wow, madilim pala ang kuha ng camera natin pero maliwanag na yan sa sa actual na paningin. Pero ang ganda, no, ang ganda ng view, ang ganda ng pagbago sumikat ang araw doon sa kabundukan. Ganda ng ulap. Oh, nakaka-refresh. Yun, no? Yun, lumilipad ang mga ibon, no? Yan, palipat pa lang sila. Gusto ko sanang makita ang paglipad ng mga ibon pero ayoko namang bulabugin. Siyempre mga hayop din yan, kailangan natin respetuhin yung mga yan. Hindi naman porke tao tayo eh babatuhin natin yan para makita lang natin mabulabog sila. At doon lang tayo, medyo malapit sa highway lang itong ano na to, itong Edjos. Pero papasok to sa bayan ng ano, hindi to sa pinaka national road. Ayan yung mga baka. At ang lakas ng ulan dito kahapon. Yan, kaya medyo basa-basa pa. Biruin nyo, no? Nasa ano lang, parang Manggari lang naman namin. Katabi rin lang ng kahit doon sa Mindoro at kahit doon sa Lawag City. At yung puno na pinagkukumpulan ng mga ibon ay nasa tabing bahay rin lang. Basta hindi mo sila pinapakialaman. Ang nakikialam lang doon sa amin ay yung pusa. At talagang pinapakiyaw ng pusa yung mga ibon doon. Minsan may nakikita pa kaming inakay na nalalaglag. Ayun, may nakikita na akong gumagalaw. Siguro may tamang time yan na lilipad sila ng sabay-sabay. Pero sa ngayon ay natutulog pa yung mga ibon. Yan yung background natin mga kaambot. So pag front camera, napakalinaw niya pero hindi lang nga kaganda, no? Kasi hindi niya makapture ng maayos yung liwanag. Pero pag inano natin ng yan, ang camera sa likod, ang ganda ng effect, di ba? Kahapon, ang ganda rin ng araw ng palubog kaya lang hindi makuha ng camera ko. So hindi pa ganun kaganda yung ano natin, yung cellphone. Yun, tingin tayo dito sa kabila. Ang daming baka, nakakatuwa talaga.
Ay, miss ko talaga yung mga kambing natin at saka si King Harold, yung napakaamo nating kambing at napakakulit at napakatakaw. Ayan, pinangalanan kong King Harold yun, kasunod ng kaibigan natin, na pangalan natin ng kaibigan kasi sa Josiah vlog natin yun eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang ipa-vlog, ipapangalan ko pa sa'yo yung alaga kong kambing. Yung kaisa-isang makulit na maliit na kambing, parang ikaw. Ayun lang mga kaambot, so hanggang dito na lang muna at wala muna tayong may picture dito sa ngayon. Saglit lang naman tayo dito sa Candon City. Pinakita ko lang sa inyo yung ganda ng view at pagdating natin sa Lawag, subukan nating bisitahin ang ating mga kambingan doon at ang tupahan. So sana maparami natin at ang problema lang natin ay yung damo at kinukulang talaga yung damo. Ayun mga kaambot, nagliparan na yung mga ibon. Yun na sila, bumabalik-balik muna doon at kumakain ng mga palay dito. Kaya siguro marami rin dito kasi ang alam ko nagbibilad ng palay dito sa court eh. Ayan. At pasensya na kayo sa ingay kasi brownout kaya gumagana ang generator. Yan, kaka-brownout lang naman. Kanina habang naliligo tayo. Ayun sila, yung mga ibon yun. Yan sila, mga ibong maya. Sila yung mga namamahay dyan. Kung binato-bato ko yan kanina, di na-istorbo sila. So, kawalang respeto rin sa mga hayop. Hindi naman porky ibon, ibon lang na ganyan na nakikisilong. At kanila naman talaga yan. Talagang nakadesign yung mga puno na yan para sa kanila. Okay, yun lang mga kaambot. Yun lang muna. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. At sumisikat na ang araw. At maraming salamat sa inyong panonood. At update ko ulit kayo later sa mga kambingan natin. Medyo na-busy tayo ng mga nakaraang buwan. Siyempre, working din at saka may mga priority tayo sa buhay. Okay, maraming sa panonood.